Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw. Asahan nga po natin yung minonitor na nga po natin na sama ng panahon sa ating advanced weather forecast ay tuluyan na naging bagyo yan. Ito po ay si Bagyong Waning na tinataglay nga po yung lakas na abot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 55 km per hour. Mabagal nga po yung pagkilos nito sa 10 km per hour. At posible nga po, bukas din po ng hapon ay posibleng lumabas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Habang bagyo na rin po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa parte nga po yan ng pagitan ng China at ng Vietnam. Asahan naman po natin yung habagat ay apektado po niyan ang parte ng Palawan, Mindoro provinces at natitirang bahagi ng Visayas. Habang yung extension naman ng kaulapan ni Bagyong Waning, apektado po niyan yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cagayan Valley at Batanes. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron tayong 3 pang posibleng sama ng panahon na mabubuo ngayong hanggang katapusan ng Agosto. Asahan naman po natin sa may parte ng Metro Manila at Mindanao yung thunderstorm, mga biglang pagbuhos ng pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Meron naman po tayong cloud cluster dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may parte ng Mindanao at posibleng nga po yung bukas ay magpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao at ng Visayas hanggang sa may parte ng Southern Luzon including Metro Manila. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. At dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung posibleng direksyon ni Bagyong Waning. Dito nga po by August 19, ito po makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po yan ng hapon or ng gabi. Habang yung cloud cluster naman po, posibleng magpaulan po yan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at kasama na rin po dyan yung Palawan at maging dito nga po sa parte ng Metro Manila. Dito nga po magkakaroon tayo ng possible low pressure area at posibleng nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility ay maging bagyo na po ito. At dito nga po mapapansin natin, possible po yan by August 22, papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest track ng advanced weather forecast ng European Center, posible nga po itong maging malakas na bagyo at posibleng umabot ito ng typhoon category. At posible nga po by August 25 hanggang 26, napapansin nga po natin dadaanan po niyan ang parte ng extreme northern Luzon. Kaya maghanda nga po yung mga kababayan natin sa parte nga po ng extreme northern Luzon. Hindi natin naalis yung posibilidad yung landfall scenario nitong posibleng panibagong sama ng panahon o bagyo na makakaapekto nga po sa ating bansa. At hahatakin po niyan yung habagat na magpapaulan nga po sa malaking bahagi po ng bansa. At pagkatapos po niyan, by August 27, magkakaroon muli ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita naman po natin sa ating monitor. At posible nga po by August 29, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung ano nga po yung dadaanan ng naunang posibleng sama ng panahon o bagyo, yun din po yung kanyang posibleng maging direksyon. Sa ngayon nga po, posible rin po yan na mag-develop bilang isang bagyo. At ito naman po ay nasa parte nga po ng eastern section ng Northern Luzon sa may parte nga po ng Aurora. At bukod po dyan, magkakaroon ng panibago pang sama ng panahon sa parte naman po ng South China Sea. At papalakasin po niyan yung habagat kaya magiging maulan nga po hanggang sa katapusan. By August 30 hanggang 31, posible nga po
ito ay nandito na sa parte ng extreme northern Luzon. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya sa mga kababayan nga po natin na posibleng daanan nitong posibleng dalawang sama ng panahon o bagyo, maghanda na nga po tayo para nga po sa posibleng senaryo nitong dalawang sama ng panahon na to. Pero again, inuulit natin, since malayo pa po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.